Sa mga oras po ito, nasa linya po ng ating komunikasyon si Attorney Rex Laudianco, tagapagsalita po ng Commission on Elections. Attorney, good morning po. Jade at Admar ang inyong makakasama. Magandang umaga po, Sir Jade, Sir Admar, sa lahat po ng taga-subaybay ng Pulso ng Bayan. Good morning po. Yes sir, at kumusta naman po Attorney yung mga paghahandang ginagawa para po dito sa ating kauna-unahang BARM parliamentary elections? Ay kahapon nga po, Sir Jade, Sir Admar, ginanap po yung isa muli sa nakasanayan na ng COMELEC na update sa ating mga citizens, our media at lalong-lalo na po sa stakeholders kung saan inilahad po natin yung mga timelines habang hinihintay po natin tuluyang maisabatas po yung pong nakabinbin ngayon sa ating pong lehislatura, no? Yung nga pong pagsasabatas ng kauna-unahang na petsa ng ating BARM parliamentary elections kung saan nakita po natin dun sa parehong Senate bill, sa parehong House bill na naratipika na ng Bicameral Conference Committee ay nakatakda po sa September 14, 2026. At habang ito pa hindi pa na isa sa batas o pinal na batas sa Attorney, handa na ho ba ang COMELEC kahit ganito po ang status po ng batas ng panukalan na yan? Opo. Sa ngayon po ay naghahanda po kami dun sa mga bagay na patungkol po sa halalan pero hindi pa kumbaga nakatali sa September 14. Halimbawa po, yung pong pagpasusulong ng ating tinatawag na registration o accreditation ng mga parliament sectoral organization, parliament political parties, whether yan po ay regional or local. Ito po ay binuksan ng COMELEC noong March 27 at ito po'y susulong, in-extend pa nga po namin hanggang April 6 dahil nagkaroon po ng mga pagbabago doon sa requirements ayon sa Bangsamoro Electoral Code. Kung matatandaan nyo po, nung nakaraan, sana kung matutuloy na sana tayo nung para sa October 13 na BARM Parliament at sana ulit nung March 30, meron na po tayong nakita at na-register na 7 regional parliament political parties na meron po nag-comply doon sa minimum requirement sa Bangsamoro Electoral Code na at least 10,000 members at iba pa, pati na rin po yung mga sectoral organizations umabot sa around 190. Ngunit dahil nga po sa Bangsamoro Autonomy Act 88 na nagkaroon ng maraming pagbabago sa kanilang electoral code, muling dinuksan ng COMELEC ang accreditation at registration ng mga nasabing organisasyon na magko-comply doon din sa mga mga bagong requirements at tinakda ng kanilang mismong code. At automated po ito, tama Attorney, ang magaganap na BARM parliamentary elections. At gaano po karami yung mga iboboto? Opo, 80 po ang nakatakdang maupo dito po sa ating parlamento kung saan po apat na po dyan ay tinatawag nating mga regional party political representatives kung saan ang inihahalal po dito ay yung political party. At meron po silang nominado na 4 na po kung saan pag ang nakakuha po, ito yung bago ngayon, kung dati ay 4%, ngayon po ay makakuha ng 2.5% ng boto dyan sa party na yan. Parang party list po yan makukuha nila at mailuluklok nila yung 4 na po nila na mga representante o mga nominees. Kung sakaling 2 o 3 yung makakuha ng 2.5% na boto o higit pa, magkakaroon tayo ng distribution, proportional distribution dito po sa mga nakuha na to. So yan po yung una, yung 4 na po. Meron po tayong 32 na mga tinatawag natin na Parliament District Representatives. Sila naman po, kung titignan natin, ay parang mga congressman natin. Kung saan yung pong 32 distrito ay magkakaroon ng kani-kaniya ng mga representante. Direkta po itong ihahalal, yung kandidato, direktang ihahalal ng ating mga mamamayan sa distrito, whether sila po ay independyente o meron ding political party, whether local man yan o regional. So ang natitira na lang po yung 32, may natitira pong 8. Ang 8 po ay nakareserba para sa tinatawag po natin ng mga sectoral organization. Ganyan po ang kagandahan ng tinatawag natin na Bangsamoro Electoral Code kung saan may mga nakareserba pong upuan para sa mga sectoral organizations. Ano-ano po ito? Meron pong 2 para dun sa non-Moro indigenous peoples, merong 2 para sa mga settler communities, merong 1 para sa kababaihan, merong 1 para sa kabataan, merong 1 para sa traditional leaders at merong 1 para sa ulama. Dito rin po nagkaroon ng malaking pagbabago dun sa kanilang electoral code kung saan dati po sana ang 8 ito para sa kauna-unahang halalan ay wala pong gaganapin na pagboto halala o halalan.
sila po ay magkakaroon ng asembleya kung saan ang mga miyembro sana ng mga sektor ang maghahalal kung sino yung mga uupo dun sa nabanggit ko po na bilang na 8 po na yan. Ngunit dahil nga po may pagbabago dulot ng Bangsamoro Autonomy Act 88, lumalabas po ngayon direkta nang magkakaroon ng halalan sa mga nabanggit na sektor except po doon sa unang-una nabanggit ko, yung non-Moro indigenous people. Sila po ay by assembly pa rin. Pero pagdating doon sa settler communities, sa kababaihan, sa kabataan, sa traditional leaders at sa ulama, ay direkta na po silang ihahalal ng kani-kanilang mga sektor. At itong 80 mga kandidatong tinatawag po natin, meron na po itong mga pangalan, attorney, o nagpapatuloy pa yung tinatawag na pag-a-apply, yung mga gusto pang tatakbo, parang ganon? Para po dun sa kanilang mga parties, sa kanilang mga organization, tuloy po tayo ngayon. Tatagal po ito hanggang April 6. Magkakaroon din po tayo ng period kung saan magkakaroon ng filing ng Certificate of Candidacy. Ito po yung mangyayari kapag ganap na pong naging batas yung ating House Bill at yung Senate Bill na niratifika nga po ng Bicameral Conference Committee. So pag nagtakda po tayo sa period po na yan ng filing ng COC, doon po natin malalaman sino-sino ang magiging kandidato sa mga posisyon po na yan. Opo, gaano ho kahaba yung preparasyon na gagawin po ninyo, attorney, once na maisabatas na po itong House Bill at Senate Bill versions po ng, para po dito sa parliamentary elections ng BARM? Hoping po na ma-ratify either ito po bago matapos ang buwan na ito ng Marso o sa mga unang linggo ng Abril, makikita po natin a few months lang patungo sa Setyembre ang aming preparasyon. Kung matatandaan din po natin, ayon po dun sa mga batas na maaring lagdaan ng ating Pangulo, ito po ay automated elections. Ganito po. So ang paghahanda po ng COMELEC ay para sa isang automated election system kung saan diyan po magsisimula yan. Pag na-fix na po yung date ng halalan, ay isasama na po natin sa configuration at customization ng programa. Unang-una, yung mga distrito. Ganyan ka-importante. Tandaan po natin, nagkaroon ng pagbabago sa distrito. Ikalawa, magkakaroon po ng pag-configure ng mga tinatawag natin na kandidato. At pangatlo, magkakaroon po tayo ng disenyo ng balota. At gaya nga po ng naitambad ni Chairman Garcia kahapon, nung tinignan namin, sa unang pagtataya, baka umabot po ng mahigit 1 metro yung ating balota. Ito po hindi uubra. Magdudulot po ito na maraming problema. Bagamat nakikita namin na maari pa rin basahin yung ACM natin yung balota na yan, pero magdudulot po ito ng operational problem tulad ng magja-jam, masyadong mahaba, baka po magdulot ng crumpling dun sa loob ng ballot box. Hindi susulong ang balota, mapipilitang iangat yung cover, itutulak pa ng mga teacher o ng mga electoral boards yung balota, baka pagmula pa po ng issue. So ang nakita po naming technical solution dito ay hatiin sa dalawa ang balota kung saan yung isa po ay para sa mga sectoral organizations na ngayon nakikita namin mga around 190 na, baka dumami pa po yan. So baka po talagang ganun karami ang mga kandidato para lamang doon po sa 6 na posisyon na nabanggit ko na sektor. Iba pa po ang bilang ng kandidato para sa political parties na 4 na po yung uupo. Iba pa yung bilang po doon sa bawat distrito na natawag po nating parliament district. So yan po yung paghahanda. At kasunod no po nun, yung iba pang technical preparations tulad ng pagte-testing po natin yan, yung ating mga tinatawag na connectivity, transmission testing gamit ang Starlink. Starlink na po kasi ang gagamitin natin dyan. At iba pa po tulad ng training ng ating electoral boards, training ng mga canvassing boards, yung security natin at deployment. Nakikita naman po namin na mula Abril, pagka po nakita natin na ganap na batas na ang Senate at House Bill, sapat naman po yung panahon para po maisagawa lahat na to, lalong-lalo na yung pinaka-importanting component, ang voter education at information. Malinaw dito, attorney, naghihintay kayo na maisabatas na itong panukalang batas nga na para po sa BARM parliamentary elections para makagalaw na, tuloy-tuloy na yung mga gagawin yung mga preparations para nga sa eleksyon. Opo, dahil alam naman po natin na babatay po sa petsa, sa pagiging sigurado ng halalan, yung pong lahat ng paghahanda ng COMELEC. Baka po kasi kami po ay, kumbaga, masita ng COA na bakit kami ay sumusulong na doon sa napakaraming paggastos nang wala pa namang katiyakan dahil lahat naman po ng pagkilos ng COMELEC ay dapat naaayon sa pagtatakda ng batas. Bago ko ipasa kay partner attorney, sa tingin po ninyo, ano yung reason bakit po natagalan tayo dito?
Hindi naman po natagalan. Actually, ang nangyari po dito, kung matatandaan ninyo, COMELEC po yung unang nagpahinto. Nagsabi na hindi namin kaya isagawa yung halalan noong March 30 dahil nga po tayo ay lalabag sa ilang batas tulad ng Republic Act 8189. Baka kagaya nung naunang mga Bangsamoro Autonomy Act na ipapatupad sana natin noong October 13, ay madala lamang tayo sa Supreme Court at man-nullify ng Supreme Court ang lahat ng paghahanda. So mula po nung diniklara ng COMELEC ito, actually, nakipag-ugnayan na po ang Kongreso sa atin, ang House at ang Senate, at napakabilis po nilang pumilos para magbalangkas po ng bagong batas o yung mga House bills at Senate bills. Nagkaroon po ng napakaraming consultations doon po sa ground. Nagkaroon ng consultations, technical working groups kasama ang COMELEC. Ang bilis nga po na i-ratify nito. Sinertipika ng ating Pangulo na urgent ang mga bagay nito. Kung kaya po yung pati yung araw sana na hiwa-hiwalay para basahin. Yung reading po, yung first, second at third readings ng House bills ay napaikli. Pati nga po yung pagsulong sa Bicameral Conference Committee ay natapos nila noong March 17. So sa ngayon po, ang hinihintay na lang po natin ay yung proseso po ng pag-aaral para nga po mapirmahan na yung ito pong consolidated bill na nabalangkas po ng parehong House at Senado. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Meron po ba kayong information? Parang may lumapit din sa Korte Suprema para questionin din ito. Though hindi pa siya naging batas, hindi pa talaga, kumbaga, legit na inilipat na, pirma na lang ang kulang. Meron po ba kayong information, Attorney? Opo, meron pong na umakyat sa Supreme Court, ngunit hindi para questionin po yung mga bagay na ito dahil wala pa naman pong maitataas, wala pang justiciable issue na maiaangat sa Supreme Court dahil hindi pa naman po batas. Ngunit ang naiakyat po ay ang pag-question sa Bangsamoro Autonomy Act 86 kung saan po kine-question po nila yung distribution ng barangay dun sa 3 distrito ng Cotabato City, pati na rin po yung paggalaw ng barangay dyan sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. So ito po yung kine-question sa Supreme Court sa kasalukuyan. Ito po yung wala pang connection doon sa batas na binalangkas ng Senado at ng House of Representatives. Pero ang nakikita naman po namin, di gaya ng mga naunang kaso, naglabas po ng temporary restraining order. Sa pagkakataon po ito, naiulat po ni Chairman Garcia kahapon, wala po kaming natatanggap pa na anumang TRO bagay sa kasong nabanggit. Wala po ba itong epekto sa nakatakdang paglilipat ng halalan? Kung sakali man po na walang may issue na temporary restraining order, masasabi po natin na wala po itong epekto, no? Gano'n naman po talaga. Basta meron pong umiral na batas, ipapatupad po ng COMELEC yan. Hindi naman po uubra na dahil nangangamba kami, baka magkaroon ng TRO, hindi na kami maghahanda. Mauubusan po kami ng sapat na oras na hindi na namin mababalik kung ganyan po ang magiging pamantayan natin. Bagkos isa-isang banda po, talagang kailangan namin dahil mandato po ng COMELEC na magpatupad. Kaya once na magkaroon po ng batas patungkol dito, talaga pong kikilusan ng COMELEC tuloy ang paghahanda. And by the way po, natapos ng Bicameral Conference Committee ang pagreratifika dun sa parehong version ng House at ng Senate. Nito pong March 17 lamang, naiakyat na po ito sa ating ehekutibo. Kaya nga po, napakabilis ng pagkilos ng parehong houses ng ating Kongreso. Pero sa tingin nyo po, sa pananaw nyo po, ito yung dahilan kung bakit hindi pa napirmahan ang naturang panukalang batas dahil nga po dito sa panibagong kautusan ng Korte Suprema? Hindi naman po, wala pa pangalawa po, wala po pag-uutos pa ang Korte Suprema. Meron lang pong umakyat, meron po nagsampa ng kaso at ang kinasuhan po nila ay yung parlamento dahil kine-question po nila yung pagdidistrito, yung muling pagdidistrito na inutos ng Supreme Court na gawin pong muli. So wala naman po kaming nakikita pa sa ngayon na epekto ito. At kung sakali man po kung yung ginagawa nilang issue dahil ang nababanggit po muli sa amin ay parang gerrymandering, hindi naman po namin hindi maapektuhan ng ibang bahagi ng ating Bangsamoro dahil iilan lang naman po, barangay lang po yung na-question po nila. At kung sakali, ay yung pong sa Cotabato City lamang. Opo, sakali naman po na mailipat na ang halalan sa Setyembre. After po niyan, ano po ang next na halalan? Kasabay na po ng halalan natin na regular sa buong Pilipinas?
Opo, yun po ang inaasahan natin dahil sa parehong batas na pagkasunduan po ng ating mga senador at ng ating mga miyembro ng House of Representatives na magiging termino po nila. So mahalal po sila ng September 14, mapoproklama sa mga susunod na araw. After that, ang kanilang termino ay magsisimula ng noon ng October 30, 2026 at tatagal at magtatapos po ng June 10, 2031. So ang mangyayari po dito, magkakaroon po tayo ng halalan muli, national at local elections ng Mayo 2031. Pagka ganun po, kasabay na po sila dito sa halalan na ito. Yung po ang maganda, naging synchronized na. Bagamat medyo kakaiba, unique yung kauna-unahang halalan. Ganun naman po lagi, no? Sa simula, pero sa susunod na halalan po, sa 2031, kasabay na po sila sa paghahalal ng iba pa nating national at local na mga opisyal. Opo, clarify ko lang kasi ang is ilipat sa September ngayong taon. Hindi po ba ang next na halalan natin regular sa national is 2028? Bakit po kaya 2031 yung next na halalan ng BARM na gagawin ngayon pong taon na ito? Dahil malalabag po natin ang kanilang organic law pati na rin ang kanilang electoral code. Kung wala po, hindi man lang aabot ng 3 taon ang kanilang termino. So kung makikita nyo po, ihahalal sila kung itutuloy po yan ng September 14 at magtatapos po ng Hunyo ng 2028 ang kanilang termino. Wala po halos 2 taon ito. Ito po ay paglabag doon sa mga itinatakda ng ilang batas. Kaya po para wag malabag ito, minabuti po ng ating Senado at ng Kongreso na habaan yung kanilang termino na masapat po yung minimum term of office na tinatawag natin and at the same time doon sa susunod na halalan maisabay na po dito sa ating national at local elections. Kasi kung gagawin naman po nilang eksaktong 3 taon, magkakaroon po tayo ng halalan muli sa 2039. Malalabag din po yung isa pang probisyon ng tinakda ng kanilang organic law at ng kanilang electoral code na sana yung susunod na halalan pagkatapos ng kauna-unahan ay nakasynchronize na sa ating national at local elections. Opo, ano naman ang kaibahan nito pong organic law na nababanggit niyo po, attorney, doon sa nangyari din na barangay elections? Hindi po ba na-question din yun na mababa yung termino, hindi na nga umaabot ng 3 termino? May pagkakaiba dito ba sa organic law, dito sa existing natin na batas din sa election, sa regular na mga sa barangay election, attorney? Magkaiba po. Yung kauna-una ko ang nababanggit niyo po yung Republic Act 11935 kung saan po inilipat ng ating Kongreso yung petsa ng halalan, inilipat po ito. Ito po ay na-struck down ng Supreme Court as unconstitutional sa kadahilanang pong yung mga sinupply na dahilan, yung election fatigue at iba pa, ay hindi daw po sapat na dahilan para galawin ang halalan. Yan po yung sinasabi ng Supreme Court. Sa pagkakataon naman po ito sa serye ng kaganapan, hindi po yung naging dahilan lamang yung pag-urong at pag-urong. Kung titignan po natin yung una, yung ating pong Republic Act 12123, iniurong po sana yung halalan from May 2025 ng October 13, 2025 din dahil sa seguridad. Ang layunin po nun ay sana po magkaroon ng pagtutok ating buong pamahalaan sa pamumuno ng COMELEC doon sa seguridad patungo sa halalan. Ngunit hindi po yung batas na yan mismo ang na-question. Ang na-question po kasi ay yung pagdidistrito. Nagkaroon po kasi ng paggalaw dyan sa Bangsamoro kung saan nilipat-lipat nila ang kanilang mga munisipalidad at mga syudad. Meron nga po mga barangay pa. Nagkaroon ng pagbabago at yun po yung mismong naging dahilan kung bakit nagkaroon po ng desisyon ng Supreme Court na mali ang pagdidistrito at dahil dyan hindi pwedeng ituloy ang halalan dyan sa October 13. Hindi po yung mismong Republic Act. Lilinawin po natin yan. Yung Republic Act po na yan ay i-amenda, i-appeal nitong panibago sana ng House at Consolidated House at Senate Bill na naritipika na ng Bicameral Conference Committee. Doon naman po sa ating batas, sa ating barangay at SK elections, may konting pagkakahawig din, Dati po, di ba, na-struck down yan. Ngayon, nagkaroon na po ng desisyon naman do sa Republic Act 12232 na urong at nalipat muli ang halalan ng barangay sa November 2, hindi sa kadahilanan na kung ano paman, kundi ang pag-fix ng kanilang termino
This time, 4 na taon na po ang bawat term of office ng barangay officials at sangguniang kabataan officials. So may pagkakaiba kung saang banda na struck down ng Supreme Court, ngunit pagdating po doon sa fixing ng term at sa kadahilanan ay may pagkakahawig po. So nakikita po namin na hindi na po ito maki-question dahil nga po sumasang-ayon na, except sabi nga po natin na pag-usapan natin kanina ay yung baka dun sa pagdidistrito. Sa ilan lang naman pong distrito, hindi sa kabuuan ng BARM. Attorney, clarify ko lang, kailan po ulit yung barangay elections? September 14, 2026 po kung maisa sa batas po ang ating bill mula sa Bicameral Conference Committee. I mean, barangay elections po yan? Barangay po, apologies po. Opo. November 2, 2026 po. Opo, so mga ilang buwan lang yung pagitan po sa BARM at itong barangay elections. Kakayanin naman po. Ay kaya po, kasi kung matatandaan niyo po, Sir Jade, Sir Adbar, maaga po naghanda ang COMELEC para sa barangay at sangguniang kabataan elections in anticipation nga po ng pagsasagawa namin ng BARM elections. Yung pong nauna doon sa mga rehistrado ng botante para sa barangay at yung nakita po namin na nasa database na namin ng mga SK na around 23 million ballots para sa kanila, yung sa atin po sa barangay around 70 million ballots, nauna na po namin na-imprenta yan. At pangalawa po ay manual elections naman po ang barangay at SK elections, so hindi ganun po kabusisi ang paghahanda. Ikalawa, yung pong sumusulong tayo ng registration ngayon na magtatapos sa May 18. Kung sino man po ang mga bagong rehistrado dyan at yung mga na-reactivate, sila na lang po yung idadagdag namin ay imprenta. At dahil nga po manual elections to, maliit na balota, mas madaling klase ng papel, mas mabilis pong matatapos ng COMELEC. Wala po tayong iintindihing technical o mga transmission na paghahanda. So sabi naman po namin, batay sa amin din pagtataya, kakayanin po kahit medyo halos isang buwang mahigit lamang ang pagitan ng dalawang halalan. And clarify ko lang po ulit, 4 na taon na po yung termino. So after ngayong halalan sa November, ang next halalan natin ay sa 2030 para sa barangay? Tama po kayo, 4 na taon na po na maari po magkaroon ng 2 re-elections. 3 po yung para sa ating mga barangay officials, ngunit para naman po sa SK, isang termino lamang po sila. Okay. Sa mga nakalipas na mga halalan po natin, malimit po na dyan po sa BARM ay na under ng areas of concern, no? Tuwing halalan po. Sa monitoring nyo po ba, comparison natin sa mga nakalipas at ngayon po sa monitoring nyo po dyan na nalalapit na po yung halalan sa BARM, kamusta po? Sa ngayon po, wala pa naman po kaming nakikita na mga areas of concern, pero hindi po tayo magpapabaya dito at tinitignan din po natin yung historical basis natin, yung maaring nakikita na natin na potential na intense political rivalries o kung saan man po may mga naganap. So hindi po tayo magpapabaya, magkakaroon po tayo ng sapat na paghahanda. Yung po ating paghahanda na ginawa noong May 2025 elections ay mas iigtingan pa po natin ito. Dahil sabi nga po natin, bilang paghahanda na rin, pareho, 2 halalan ito na halos magkasunod, ilalatag na po natin ng maigi ang ating security preparations. And same pa rin po sa mga nakagawian natin sa kalipas na mga halalan. If ever man po na may banta, matatakot yung mga guro na mga ngasiwa doon sa botohan, mga uniform personnel po ang mag-aasikaso. Tama po kayo. Tayo rin po ay magte-training ng ating PNP at Philippine Coast Guard personnel na nakahanda pong humalili doon po sa mga lugar kung saan matatakot po yung ating mga regular na mga teachers o electoral boards sa pagsisilbi sa halalan. Lagi na po nating standard practice yan bilang pagsunod na rin doon sa ating tinatawag na Election Service Reform Act. Attorney, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan na nakikinig, nanonood po sa mga oras na ito. Una po ay pagbati ng Eid al-Fitr al-Mubarak sa ating mga kababayan po na Muslim dyan po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kasama ninyo po ang COMELEC na naghahangad na maisagawa na ang ating halalan para sa kauna-unahang parliamentary elections ninyo. Ito ay pagsusulong ng lahat ng peace efforts at pagsasakatuparan ng otonomiya ng Bangsamoro na nakasaad po sa ating saligang batas. At nakikita po natin sa tulong ng ating Kongreso, ng Senado at ng House of Representatives ay mabilis, napakabilis na nabalangkas po yung batas na naka-enroll na po ngayon sa ating Pangulo kung saan itinatakda na nga po ang pinakahahangad nating halalan
sa September 14, 2026, nagkaroon ng pag-fix ng elections bilang pagsunod na rin po sa term of office na nakasaad sa inyong electoral code. Sana po tulungan po ninyo ang COMELEC dahil pagka ito po ay nasa batas na, tuloy-tuloy na po yung mga proyekto na gagawin ng COMELEC. Kailangan makarating po sa lahat ng kababayan natin dyan sa BARM, whether Moro o non-Moro, traditional po ng mga leaders na settler communities, mga non-Moro indigenous peoples, makarating sa kanila para saan ang halalan na to, sinong ihahalal, anong kanilang tungkulin, nang sa gayon ang bawat isa sa Bangsamoro ay makaboto po ng responsable nang maisakatupad po ang tunay na layunin ng Parlamento ng Bangsamoro. Asahan po ninyo ang mabilisan at agarang pagkilos at paghahanda ng COMELEC. Maraming salamat po. Thank you, Attorney, sa inyong pong oras. Mabuhay po kayo. Maraming salamat Ayan po, Mabuhay mga na. kababayan, si Attorney Rex Laudianco, tagapagsalita po ng COMELEC, ang ating nakasama na pakinggan. Kaugnay nga po dito sa mga paghahandang ginagawa po nila para po sa BARM parliamentary elections na hinihintay na lamang pong maisabatas. Nasa House at sa Senate na po yung version na yan at hinihintayin po nating maisabatas na hopefully bago matapos yung buwan ng Marso ay maisabatas na po yan, mapirmahan na po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. para tuloy-tuloy na yung mga ginagawang paghahanda ng COMELEC sa BARM parliamentary elections at iba pa.